mukhang may sablay doon sapagkat una, yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag ka yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sang-ayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, manganganib ang buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa mga tweet, pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang hindi siya pinaniniwalaan. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At nung kami magkaroon nga ng konting huddle nung bumaba siya sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Bakit ko naman gagawin? Sabi niya, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweet, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, ang sabi niya, napalitan ka na Bakit pa kita kukonsultahin? Hindi po Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na-monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, Inquirer, mga 2:15, 1:30 to 2:15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako po napalitan is about 5:24 in the afternoon. So ako pa rin ang chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sang-ayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation,